Hello po, shoutout sa inyong lahat, no? Shoutout. Dapat kahapon magkakaroon dapat ako ng live, no? Magkakaroon dapat ako kahapon ng live dahil pinangako ko 'yun sa kapanalig natin na yung usapin patungkol sa bautismo, no, sa binyag, lalo na't ni Felix Manalo, no, yung yung kwento sa likod ng bautismo ni Felix Manalo. Kaso hindi ako natuloy sa pagla-live ko kahapon kasi uminit yung ulo ko doon sa mga protestante na nangangaral doon mismo sa simbahan, no, mga protestant na hindi naginalang kahit yung mga misa natin, tapos sumasabay sila doon, nangangaral sila ng aral nila. Wala sila doon sa tamang lugar. Tapos nakita ko din yung naging live ni Kuya Fernando Camacho, no, patungkol naman kay Father Darwin, at talagang na-imbier na ako. Nawala ako sa wisyo, talagang inis na inis ako, kaya hindi ako nakapag-live kahapon patungkol sa usapin dun sa bautismo ni Felix Manalo. Pero dahil nakakita ako ng mga born again na nangangaral kung saan-saan at hindi nila inilulugar, no, yung kanilang pangangaral kahit nga sa harapan ng simbahan natin, 'di ba? Nandoon sila, hindi na nila ginalang na may misa doon. So, ayun na lang muna ang ating ipapaksa ngayon, no? Yung ano ba yung born again, no? Yung 'di ba, born again Christian sila. Ano ba sila? Ano ba talaga ang tunay na born again? Ano ba yung tunay na kahulugan ng born again, no? Shout out po Kuya Bona Indoso, no, shout out. So maganda na pag-usapan natin, lalo na't ngayon ay mahal na araw, no, na magkaroon tayo ng konting ideya, no, kung ano ba ang born again. Kapag nakarinig ka ng born again, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Ito ba ay isang sekta natatag ni Kristo? Ito ba ay isang relihiyon natatag ni Kristo? Ito ba ay isang iglesia na tatag ni Kristo? Ano tong born again na to? At ano ang tunay na kahulugan ng born again ayon sa banal na kasulatan? No, yun ang ating paksa ngayon na pag-uusapan. Total, 'di ba? Bida-bida naman din sila, no? Ang dami nilang etchos. Sige, pag-uusapan natin yung kanilang pag-uusapan natin yung tunay na diwa pag sinabing born again. Yun ang pinakamahalaga. So, shoutout po at magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Sanrio, ang founder ng Ave Maristela Seeds of Faith. Inaanyayahan ko yung ibang mga elders dito kung gusto nyo pong sumama sa online rosary namin. Meron po, may mga elders po doon para kahit pa paano ay nakakapag-rosary tayo. At ako po yung humahawak ng rosary tuwing 9 p.m. Kasi 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. po yung prayer time, no? Sa mga gustong sumali, PM nyo po ako para sama-sama tayo at magkaisa tayo sa pananalangin ng Santo Rosario. At please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. No? At meron din po kaming page, tinatawag na Ave Maristela Seeds of Faith. Paki-search na lang po yan sa Facebook at paki-like para just in case na makapag-live din ako doon, no, na makikita nyo na nagla-live din ako sa iba't ibang mga grupo. So pag-usapan na po natin ngayon, wala nang etchos, no? Ang tunay na diwa, ano ba ang tunay na diwa ng born again? Okay. Sa sa pinaka-original, no, sa original context o sa original translation, no, hindi po born again ang tunay na salin. No? Kung babasahin natin yung original translation ng salitang born again, hindi po tama o mali yung born again. No, hindi po ganyan ang mababasa natin. Ano ba ang mababasa natin sa banal na kasulatan na tunay na salita ng born again? Ang born again, ito po ay maling salin dahil ang kanyang tunay na salin ay born from above. Yan po ang tamang salin, ha? Hindi po born again, kundi born from above. No, yan yung tamang salin. So, bakit ito yung madalas gamitin ng mga kapatid natin na hindi Katoliko, which is mga born again Christian? Bakit madalas silang gamitin ang salitang born again? Bakit? Dahil ginagamit nila ito para mapatunayan nila na sila daw di umano ang nasa Biblia, no? So bigyan natin ng linaw, no,
kung ano ba ang nais ni Jesus o kung ano ang gusto ba iparating ni Kristo sa atin, no? Pagdating sa born again, no? Ano ba yung gustong sabihin ni Kristo sa ating mga Katoliko sa usapin ng born again na ito? Dito sa John 3 verse 3, no? Mababasa natin dito sa John 3 verse 3 ang sabi, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, no? Ulitin natin, John 3 verse 3 ang sabi, sumagot si Jesus. So si Jesus ang nagsasalita dito, no? Sabi niya, pakatandaan mo. O, tandaan daw natin, ha? Malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, marami pong mga Katoliko, no, maraming mga kapanalig natin, no, na naniniwala na ang tamang salin, no, o yung tunay na salin sa wikang Greek o sa wikang Grego na ang ibig sabihin ay genetei anotem. Ito ay ibig sabihin nito yung ipanganak muli sa itaas o born from above sa Ingles. So yung dito sa John 3 verse 3, yung sinasabing malibang ipanganak muli ang isang tao, sa wikang Grego, ang tawag dyan, Greek, translation, genete anotem, no? Na ang ibig sabihin ay ipanganak muli sa itaas o born from above sa Ingles at hindi po born again. No? Born from above. Kaya yung salitang born again pa lang ng sektang born again Christian, mali na. Kasi hindi po yon ang original context ng Biblia, no? At hango sa Grego, ang tawag dapat diyan ay born from above at hindi po born again, no? Pero po subalit ngunit datapwat, no? Ayon sa mga sekta ng born again na ito, sila po ay nagtuturo at sila ay nagbibigay ng katwiran na dapat ang tamang salin daw neto ay ipanganak muli. Kaya nga born again 'di ba sa Tagalog, ipanganak muli, yan daw yung tamang salin para sa kanila. At ang salin na ito ay kinuha nila sa New International Version, New Living Translation, English Standard Version at King James Version. Ito yung mga version ng mga Biblia na pinagkuhaan nila ng kanilang pangalan ng kanilang sekta na born again. Now, ang orihinal na salin o ang tunay na salin sa wikang Grego na genete anotem, which is ang kahulugan ay born from above o ipanganak muli mula sa itaas, ay kanilang isinalin, no? Isinalin ito ng sekta ng born again sa salitang born again. Pero ganun pa man, no? Ang salitang born from above o ipanganak mula sa itaas, ay isinali naman ito at mababasa natin. Kung meron silang translations na pinagkuhaan ng born again, meron din tayong translation. Tapatan natin ang mga translation ito. Dito sa ISV, sa International Standard Version, sa New English Translation Bible, New American Bible Revised Edition, at New Revised Standard Version, kung titignan po natin ang mga translation ng Bibliyang ito, ang nakalagay po doon ay born from above. Hindi po born again, no? Kaya kung tapatan tayo ng translation, mga born again Christian, sige, makikipagtapatan ako sa inyo. Now, ano ba ang kahulugan ng be born again? Ano ang tunay na diwa? Ano ang tunay na konteksto? O ano ang tunay na pakahulugan ng be born again? Kapag bang sinabi na be born again, no? Pag meron tayong naririnig na be born again, dapat ba na umanib ka sa born again na sekta para ma-be born again ka? Ganun ba 'yon? Para masabi na ang tunay ba na kahulugan ng be born again, dapat maging born again Christian ka para ma-be born again ka? That's wrong, no? Maling-mali doon pa lang sa inilalatag ko sa inyo. Maling-mali at hindi tama po ang ganyang interpretasyon na para ma-be born again ka, dapat umanib ka sa born again Christian na sektang ito. That's wrong, no? Very, very wrong.
Basahin natin, no, at ilalatag ko sa inyo at ipapaliwanag ko din sa inyo kung saan makikita ang be born again at pag-aralan natin ang bawat talata, ang bawat konteksto no na nilalaman para mas madali natin itong maintindihan, no? Himay-himayin natin. Dito sa John 3 verse 3, yung kaninang nilatag ko, ang sabi, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pumunta tayo sa John 3 verse 3. Ito po ay pabor sa mga born again Christian na sekta, ha? Sa inyo to, pabor to sa inyo. King James version ang ginamit ko, no? Ang sabi rito sa kanilang ginagamit na Biblia, which is kulang-kulang pa, no? King James version, ang sabi dito, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, ha? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? King James version ito. Now, ano ang sabi ni Kristo ayon dito sa aklat ni Juan? Ano ang sabi? Ang sabi dito, malinaw sa John 3 verse 3, hindi makikita ang kaharian ng Diyos maliban na siya ay dapat ma-born again. No? So bago mo daw, para makita mo daw ang kaharian ng Diyos, dapat ikaw daw ay ma-be born again. No? So kapag binasa natin ang talata ng John 3 verse 3, ang unang pagpapasok sa atin sa na ideya, no? Unang papasok sa utak o sa isip natin ay yung John 3 verse 4. Kasi John 3 verse 3 lang to eh. So ituloy natin ngayon sa Juan 3 verse 4. So ano ba yung nilalaman ng Juan 3 verse 4? Ang sabi rito sa 1:3 verse 4, magandang balita Biblia to, Catholic Bible. Ang sabi, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Sabi, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo, no? So si Nicodemo ang nagsasalita rito na ang sabi niya, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Kasi nga be born again eh, 'di ba? So ang thinking ni Nicodemo dito is literal, no? Paano nga naman maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Sabi ni Nicodemo, makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Ito yung naging tanong ni Nicodemo. Dito tayo sa King James version. Ano to ha, born again Lutheran Bible ito, no? Para hindi naman tayo sabihan na mandaraya. Okay. Dito sa King James version ng John 3 verse 4, ang sabi, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? No? So, dito sa talata ng John 3 verse 4, para mas madali po nating maintindihan mga kapanalig ko, bibigyan ko kayo ng isang kwento. No? Para madali nating ma-relate at maintindihan kung ano yung diwa ng nilalatag kong sita sa inyo, hindi kayo mahirapan. Okay. Magbibigay ako ng halimbawa sa inyo, no? Nicodemus noon at kung Nicodemus nung panahon ni Kristo at Nicodemus sa panahon natin ngayon, no? Yun yung halimbawa ko sa inyo, no? Bakit ito yung inihahalimbawa ko sa inyo na magkakaroon ng Nicodemus noon at Nicodemus ngayon? Dahil ang kausap ni Nicodemus dito sa sitas na nilalatag ko sa inyo ay si Kristo. So, isipin natin at ikumpara natin yung Nicodemus na kausap si Kristo noon at Nicodemus na kausap ni Kristo ngayon. Now, eto yung Nicodemus noon, no? Sabi niya, sa panahon ni Nicodemus noon, wala pong born again na sekta. No? Isa yan, no? Yung nakikipag-usap si Nicodemus kay Kristo, wala pong sektang born again na umiiral noon. Wala, ha? Wala. Sige. Ngayon, dito tayo sa panahon ngayon. Kasalukuyang panahon, Nicodemus ngayon. Sa kasalukuyang panahon, kung nandito si Nicodemus at siya'y nabubuhay at siya'y umiiral ngayon, ganon din si Kristo. Kung siya ngayong era natin, siya'y nagkatawang tao, sa kasalukuyang panahon natin, meron ng born again na sekta. Hindi po ba? May sekta na
born again sa panahon natin ngayon. Ngayon, eto yung Nicodemus ngayon. Nicodemus ngayon, ang sabi niya, kailangan bang umanib sa sekta ng born again para maging born again? Kung kakausapin ni Nicodemus ngayon si Kristo, yan ba dapat, sa tingin nyo, ganyan ang sasabihin ni Nicodemus kay Kristo na Jesus, kailangan ba akong umanib sa born again na sekta para mabi born again ako? Ganon ba? Kasi noon, walang born again na sekta. No? Walang born again na sekta. Ngayon may sekta na na born again. So kung umiiral ngayon si Kristo at umiiral ngayon si Nicodemus at sila'y nag-usap dalawa ayon sa sitas na nilatag ko sa inyo. So meaning to say, kung mag-uusap si Kristo at Nicodemus sa panahon natin ngayon, ganun ang sasabihin niya kay Kristo na kailangan po ba, Jesus, na umanib ako sa born again na sekta para ma-born again ako? 'Di ba? Ganun na magiging sistema ng kanilang pag-uusap, no? Ngayon, kung iuunawain nating maigi at kung iintindihin natin yung nais kong iparating sa inyo at nais kong ipaliwanag sa aking mga halimbawa, no? Kung iuunawain natin, si Nicodemus ay iniligay ko, no? At inilarawan ko sa modernong panahon, sa kasalukuyang panahon, sa panahon natin ngayon, no? At tong si Nicodemus noon at Nicodemus ngayon, sila ay inilarawan ko sa magkaibang panahon pero sa literal na pamamaraan para hindi tayo maguluhan, no? Ngayon, ang gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapanalig ko, no, ang gusto kong sabihin sa inyo, no, sa mga inihalimbawa ko sa inyo, ang mga nagsasabing kailangan, no, ang mga taong nagsasabi na dapat, kailangan, it is a must, no, na umanib sa sekta ng born again para ikaw ay ma-born again, sila po ay walang pinagkaiba, no? Wala po silang pinagkaiba kay Nicodemus na gumamit ng literal na pangunawa, no? Ang ginamit ng mga born again dito, yung literal na pangunawa na so kailangan ba umanib ka ng sekta ng born again para mabi-born again ka? Kung umiiral ngayon si Nicodemus kagaya noon, 'di ba Nicodemus noon anong sabi niya? Kailangan bang bumalik ako sa sinapupunan ng nanay ko para isilang ulit? Ganon kaliteral si Nicodemus noon. So gagawin nating literal din ngayon na Nicodemus, modernong Nicodemus, sasabihin ba ni Nicodemus kay Kristo na Jesus, kailangan ba akong umanib sa sekta ng born again para mabi-born again ako? 'Di ba? Malaki ang pagkakamali pagdating sa kanilang mga interpretasyon. Dahil kung may sekta, no, kung iisipin nating maigi mga kapanalig ko, no, kung may sekta noon na born again, no, sa panahon ni Nicodemus nung nag-usap sila ni Kristo, no, kung sekta kung may umiiral ng sekta na born again sa panahon ni Kristo nung nausap siya ni Nicodemus, sana ganito yung sinabi ni Nicodemus no? Kung iisipin natin, no, sana ganito yung naging latagan ni Nicodemus nung nag-usap sila ni Jesus. Sana sinabi niya, Jesus, kailangan ko bang umanib sa sekta ng born again para ma-born again? Bakit walang nakasulat sa Biblia na sekta ng born again? Kasi wala naman po talaga. Dahil hindi naman po talaga dapat sekta ang born again. Dahil ang born again ay isang pamamaraan ng pagbabautismo. Hindi po ba? So bakit gagawin mong sekta ang bautismo? Baptism. Isilang muli, ipanganak muli. Yan ang bautismo. Tapos gagawin mong sekta. Ang bautismo ay isang proseso na iniutos ng Diyos sa pamamagitan unang-una ni John the Baptist para tayo ay linisin sa pamamagitan ng tubig. At ganun din ang inutos ni Hesukristo, no? Ganun din ang inutos ni Hesukristo kay ano ba 'yon? Sa mga alagad, 'di ba? Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ganun yung utos naman ni Kristo na bautismuhan daw. Sekta ba 'yon? 'Di ba? Yung nag-utos ba si Kristo sa mga alagad na bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sinabi ba ni Kristo na gawin mong sekta yan? Hindi. That's wrong. Diba? That's wrong. Ngayon, kung si Nicodemo, kung ang sekta ng born again ay umiiral, ay umiiral na sa panahon ni Nicodemo nung nag-usap sila ni Kristo, sana ang sinabi niya, Jesus, kailangan po ba akong umanib sa sekta ng born again para ma-born again ako?
no? Pero sa tingin ninyo, kung yun nga ang nangyari at tinanong nga ni Nicodemo na si Jesus na kailangan ba kung umanib sa sekta ng born again para ma-born again, ano sa palagay nyo ang sasabihin at isasagot ni Kristo sa kanila? Meron po ba tayong idea? Kung sa panahon noon, nagtanong si Nicodemo na, Kristo o Jesus, kailangan ba akong umanib sa sekta ng born again para ma-born again ako? May idea kayo nung isasagot ni Jesus sa kanila? Basic. Simple lang ang isasagot ni Jesus sa kanila. Ang sabi dito, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Ang sabi dito, no, sasagot sa kanila ni Jesus, pakatandaan mo, Nicodemus, yan ang magiging sagot ni Jesus kay Nicodemus, no? Kung kailangan ko bang umanib sa born again na sekta para ma-born again ako, anong sasagot ni Jesus? Ito lang ang sasagot niya. Pakatandaan mo, Nicodemus, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi niya sasabihing umanib kayo sa sekta ng born again. Ang sabi niya, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Kung gusto mong mabi-born again, kailangan mong ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu at hindi po kailangang umanib sa sekta ng born again. Ganun lang po yun kasimple, hindi po ba? So sa madaling salita, no, hindi mo na po kailangang umanib sa sekta ng born again para ikaw ay mabi-born again. No? Hindi mo kailangan umanib sa ganyan. Kundi ang kailangan mo, ikaw ay dapat ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At hindi po sa pamamagitan ng pag-anib ninyo at pagsama-sama at pagsali ninyo sa sekta ng born again. No? Yan po ang tunay na katotohanan diyan. Okay. Dito tayo sa tunay na kahulugan ng born again. Ano ba yung tunay na nakahulugan ng salitang born again? No, pag-aralan natin. Gagamit ulit tayo ng Biblia na ginagamit ng born again Christian na sektang ito, ang King James Version. Papatas tayo, okay? Ayon dito sa King James Version, King James Version 3 verse 5, no? King James Version 3 verse 5, John 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, dito tayo ngayon sa Tagalog. Tagalogin natin. Ano ang sabi sa Juan 3 verse 5? Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, yan po ang naging sagot ni Kristo kay Nicodemus. Kailangan mong ipanganak sa tubig at espiritu para ikaw ay mabi-born again. At hindi po sinabi ni Kristong umanib at sumama-sama kayo sa sekta ng born again at dun ka lang mabibi-born again. That's wrong. Ano ba classic interpretation yan ng iba't ibang sektang ito? Okay. Ano ang sagot ni Jesus sa tanong ni Nicodemo? Di ba? Ang tanong ni Nicodemo dito, no? Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Sabi ni Nicodemo, nagtatanong siya kay Kristo, si Kristo yung kausap niya. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi niya, para muling isilang? Yan ay mababasa sa John 3 verse 4, no? So ano ang sagot ni Kristo sa tanong ni Nicodemo na gumamit ng literal na pangunawa? Ang sabi ni Kristo, naging sagot niya, sinabi ba ni Kristo, no? Sumagot ba si Kristo kay Nicodemo na, Nicodemo, pumasok ka muli sa sinapupunan ng nanay mo at maging fetus ka. Para mabiborn again ka, kailangan maging fetus ka, pumasok ka doon sa matris ng nanay mo. Ganun ba yung sinabi ni Kristo? Sa literal na tanong ni Nicodemo, literal din ba ang sinabi ni Kristo at sinagot sa kanya na, Nicodemo, kailangan na maging fetus ka ulit para mabiborn again ka, isisilang ka ulit eh. Hindi gano'n na naging sabi ni Kristo. Sinabi ba ni Jesus na, Nicodemo,
Ha? Sumali ka sa sekta ng born again. Para mabi-born again ka, kailangan mo sumali dyan. Ganun ba naging sabi ni Kristo? Di ka sure. Mali yan. No? Pero ano ang sinabi ni Kristo kay Nicodemo? Ano ang naging sagot niya? King James Version, John 3 verse 5. Biblia po ito ng mga Lutheran. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. No? John 3 verse 5, pakatandaan mo, sabi ni Kristo kay Nicodemo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa langit. No? So napakalinaw, no, na sinabi ni Kristo na dapat tayong mga Kristiyano ay maipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu para tayo ay mabi born again. Hindi po sinabi na mag-born again kayo na sekta. No, walang sinasabing ganyan si Kristo. So, ano ba yung tradisyon ng mga born again na ito, no? Pagdating sa salitang born again, no? So, paano ma-born again ang ayon sa tradisyon ng sekta ng born again? No? May tradisyon din po kasi ang mga born again Christian eh. May mga tradisyon yan kasi panahon din ni Luther yan. Medyo matagal-tagal din sila. 15, hindi ko, ano ba si Luther? Alam ko nasa 15th century yan si Luther eh, di ba? 15, ganon. Nalimutan ko na. Pero, meron pong tradisyon ang mga born again Christian na sekta pagdating sa salitang born again. At ano yung pinaka-famous nilang line? Ano yung pinaka-famous na line ng mga born again na ito? Diba ang sabi niya, accept Jesus as your personal Lord and Savior and be born again. Yan, sikat na sikat yan. Diyos ko, lagi-lagi ko naririnig yan sa kanila. No? Sabi, tanggapin mo si Kristo bilang personal mong tagapagligtas at ikaw ay mabibi born again. No? Yan yung kanilang stand. Okay. Wala po, tatandaan nating mga kapanalig kong Katoliko, wala pong biblical na basihan ang sekta ng born again pagdating sa ganyan nilang lathala. Na tanggapin mo si Kristo, personal mong tagapagligtas, maboborn again ka. Wala po silang biblical basis pagdating sa ganyang lathala nila. Mga Bible alone sila, pero wala silang basihan sa Biblia. No? Nakakatawa, di ba? Mga Bible alone, pero yung nilalatag nilang aral, hindi naman Bible-based. Okay. Ano ang sabi ni Kristo? John 3 verse 5, except a man be born of water and spirit. Sa Tagalog, ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. So ano ang tinutukoy ni Kristo sa talatang John 3 verse 5? Ano ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy ni Kristo dito sa talatang ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, ang tinutukoy niya dyan ay baptism, bautismo, binyag. Baptism sa Ingles, bautismo sa salitang Espanyol, binyag sa salitang Tagalog. Hindi yan sekta. Yan ay isang proseso na ginagawa nating mga Kristiyano para tayo ay mabautismuhan sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu sa panahon ni Kristo. At sa panahon ni Juan Bautista, meron ding bautismo na tinatawag na siyang binabautismuhan tayo sa pamamagitan ng tubig. At meron ding mababasang pagtutuli sa lumang tipan. Binyag, bautismo, baptism, hindi yan sekta. Process yan. Bakit ginawa nilang sekta? Di ba? Ipanganak ka sa pamamagitan ng tubig at espiritu, sekta ba yan? Ha? Except a man be born of water and spirit. Sekta? Hindi sekta yan. Proseso yan ng bautismo na inutos ni Kristo na dapat nating gawin tayong mga Kristiyano para tayo ay maipanganak muli. Diba? Mali na naman yung aral nila, diba? Malinaw yan, ha? Ngayon,
Kaya nga po mga kapanalig ko, no, na ang tunay na kahulugan ng born again, ito ay bautismo at hindi ito sekta, kundi isang proseso ng pagbibinyag. Bakit ginawa nilang sekta? Di ba? Litaw na litaw, di ba? Lutang na lutang ang aral ng simbahan natin dyan. Catholic doctrines to, ha? Catholic doctrines to. So, paanong ang born again ay naging bautismo o baptism? Paano nga ba Sanrio naging binyag ang born again na yan? Di ba? May katunayan ka ba at katibayan ka Sanrio na ang be born again ay binyag? Ay, imbento si Sanrio. Oh, may katibayan ba tayo? Yes. Katoliko pa ba magkukulang sa ganyan? Hindi tayo magkukulang sa ganyang latagan. John 1 verse 33. Ano ang sinasabi ni Juan dito sa 1 verse 33? Hindi ko nga siya kilala noon. Sabi ni Juan, ay sabi dito, no? Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. No? Malinaw ha? Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig. Juan Bautista to ha? Upang magbautismo sa tubig. Ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. So dito sa 1 verse 33, ayon kay John the Baptist, ang bautismo daw sa tubig, ito daw ay yung pagbabautismo, ang bautismo daw sa tubig na ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. So yung ginagawa ni John the Baptist during his time, nung siya'y nabubuhay pa, ay isang bautismo. Isang pamamaraan ng bautismo na ginagamitan ng tubig. No? Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo. No? Upang magbautismo sa tubig. So, baptism of water, yung kay John the Baptist. Dito tayo sa ikalawang baptism. Gawa 11 verse 16. Ano ang sabi dito sa gawa? At naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit, babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. So malinaw dito sa Gawa 11 verse 6, may bautismo sa tubig which is ginagawa ni John the Baptist at meron din sinabi dito na babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. At pag binautismuhan kayo ng Espiritu Santo, anong tawag doon? Pagbabautismo sa Espiritu. Kaya meron tayong baptism of water sa ilalim ni John the Baptist, meron din tayong bautismo sa Espiritu Santo. Dalawa yan. No? Malinaw yan ha. Kaya malinaw, ang konteksto ng nilalatag ko sa inyo mga kapanalig, babautismuhan kayo sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng Espiritu. Ang bautismo, ito po ay isang proseso ng binyag at hindi ito sekta. Diba? Gigil ako ha, gigil. Gigil ang Sanrio. Gigil talaga ako sa mga protestanting to. No? So, may water baptism sa ilalim ni John the Baptist na tinatawag at meron din tayong bautismo sa Espiritu. Na mismo ang Espiritu Santo ang magbabautismo sa inyo. Kaya dalawa yan. Paano yung naging sekta? Proseso ng binyag yan. Bautismo nga eh. No? At tayong mga Katoliko, mga kapanalig kong Katoliko, alam nating lahat, no, na si Kristo ay binautismuhan sa pamamagitan ng tubig sa Ilog Jordan, at doon bumaba sa kanya ang Espiritu. Tama po, di ba? Tama? Paano naging sekta yon? Di ba? So, ano ba yung mga naging ganap, no? Ano yung mga naging ganap nung si Jesus ay dumaan sa pagbabautismo doon sa Ilog Jordan sa pamamagitan ni Juan Bautista? Ano ba yung naging ganap ni Kristo doon? Dito sa Mateo 3 verse 17, ang sabi,
At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. No, meron daw tinig sa langit na nagsalita. Anong sabi? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. No? May isang tinig mula sa langit na nagsalita at ang kanyang sinabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugyan. Ganyan po ang nangyayari sa ating lahat pag tayo ay binibinyagan, pag tayo ay binabautismuhan, tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Paano naging sekta yan? Diba? Sabi sa Mateo 3 verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, nung nabautismuhan si Kristo ha, isang tinig na nagsalita mula sa langit at ang kanyang binika, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya pag tayo ay tumatanggap ng binyag, bautismo, baptism, no? Tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Hindi po yan sekta. Binyag yan. Ginawa nyo ng sekta, ha? Gigil ako. Okay. Ang salitang born again o isinilang muli ay patungkol yan sa mga hindi Kristiyano. Yan po yung totoo dyan, no? Yan yung mga tao na kinakailangan nilang ma-born again dahil sila ay hindi mga Kristiyano. Halimbawa, kung babasahin natin ang Biblia, merong Hudyo na naging Kristiyano at Hentil na naging Kristiyano. So yung mga converted na tinatawag, kung ikaw ay Hudyo at hindi ka Kristiyano, at ikaw ay papasok sa Iglesia Katolika, ang tawag doon born again. Protestante na naging Katoliko, born again. Yun po ang tunay na nakahulugan niyan, yung salitang born again. Kaya kung iisipin natin, no, meron silang edad pagdating sa pagbibinyag. So, ibig sabihin, hindi pa sila Kristiyano. No? Magiging Kristiyano lang sila kapag na-born again na sila dun sa born again, pag nabinyagan. So, dahil meron silang gulang, merong edad ang born again, kung paano ka magiging kaanib nila, meron yung sapat na gulang na dapat daw, alam mo, o malinaw na sa pangunawa mo na ikaw ay aanib, that's wrong. That's wrong. Very, very wrong. No? Bakit? Ibig sabihin, habang lumalaki, yung mga batang born again, hindi sila Kristiyano. Hindi naman sila nabautismuhan eh. Hindi ba? Hindi sila Kristiyano. Magiging Kristiyano lang sila kapag pumasok na sila dun sa be born again na sinasabi nila. Pero habang mga sanggol pa yung mga yan, hindi sila mga Kristiyano. Ano sila? Mga pagano. Hindi sila saklaw sa loob ng pananampalatayang Kristyanismo. Hindi sila nabinyagan eh. Sa mga pagano sila. Yan po ang tunay na kahulugan ng born again. Yan ay patungkol sa mga pastor na na-convert maging Katoliko, yung mga pagano na na-convert maging Katoliko, kailangan nilang ma-born again. Kailangan nilang mabautismuhan, syempre. Yon ang born again. Now, tayong mga Katoliko, no, tayo ay isang beses lang po binibinyagan. No? Isang beses lang po tayo binibinyagan at hindi po tayo maaaring binyagan muli dahil ang binyag na tinanggap natin nung tayo ay isinilang ay isang beses lang. So kapag bininyagan ka, pagkasilang mo, yun na yun. Yun na yun. Kristiyano ka na. No? Ang born again naman o ipanganak muli ay para sa mga hindi Kristiyano na maging Kristiyano. Kailangan nilang mabautismuhan ulit. Pero tayo ay tinatawag na born from above. No? Ipinanganak mula sa itaas. Yon ang tunay na konteksto niyan. Hindi born again, no? Itong mga sektang to talaga. Gigil na gigil ako, no? Born from above tayo, kaya pag tayo ay isinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pagkasilang na pagkasilang mo, binibinyagan tayo. Hindi tayo pwedeng ma-born again. Bakit tayo maboborn again? Pag sinabing born again, umulit ka ng bautismo. Born again, may again. No? May paulit-ulit, di ba? Ganon.
So, kaya may again yung born kasi nabinyagan sila sa hindi Katoliko at nung sila'y naging Katoliko na born again. Bininyagan ulit. So, dalawang beses sila nabinyagan. Nabinyagan sa hindi Kristiyanong pananampalataya at nabinyagan para maging Kristiyano naman. Born again. Tayo, born from above. Nung tayo'y isinilang mula sa kapangyarihan ng Panginoon, bininyagan ka. Kaya hindi tayo born again, born from above. No? Ang tawag sa atin at isang beses lang po yan. Tayong mga Katoliko, oras na tayo ay nabautismuhan, oras na tayo ay nabinyagan, no? Hindi lang tayo basta anak ng magulang natin sa laman. Hindi lang tayo basta nanay natin to, tatay natin to, sila lang ang magulang natin, no? Hindi lang ganun yon, no? Kundi tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos pag ikaw ay nabinyagan. Kaya kung ikaw ay sinilang at ikaw ay nabinyagan sa ilalim ng Iglesia Katolika, ikaw ay itinuturing na anak ng Diyos. Katulad ng nangyari sa Mateo 3 verse 17 nung nabinyagan si Kristo na bautismuhan, anong sabi? At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, no, nung nabinyagan si Jesus, anong sabi? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya lahat po tayo na nabinyagan mula nung tayo'y isinilang, anak tayo ng Diyos. No? Tayo ay mga anak na ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng born again. 'Di ba? Bakit dalawang beses ka bibinyagan? Again? Born again, 'di ba? Hindi pwede. Ang bautismo ng simbahang Katolika sa ating mga Katoliko isa lang. Born from above nung tayo'y isinilang. At yung born again, para po yan sa mga converted pastors. Nabinyagan sa ilalim ng Protestante na hindi Trinitarian, tapos baboborn again sila kasi magpapabinyag muli sila dito sa Iglesia Katolika. Kaya may again ito. Malinaw po Roma 8 verse 15. Ang sabi rito sa aklat ng Roma, sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. O, di ba? Tayo ay binabautismuhan sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. No? Ngayon, ang sabi sa aklat ng Roma, sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, kailan ibinibigay ang Espiritu ng Diyos? Paano nyo malalaman? Kailan? Kailan ba ibinibigay ng Diyos ang Espiritu? Di ba? May idea ba kayo? Ang sabi, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Ang tanong, kailan ba ibinibigay ang Espiritu ng Diyos? Di ba kailangan maging tayo, mapang-usisa, no, sa mga sitas na nilalatag. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos, ibinibigay yan sa ating mga tao, no, sa oras na ikaw ay nabautismuhan. Tinatanggap natin ang Spirit ni God pag tayo ay nabinyagan. Kaya, kailan ba ibinibigay ang Espiritu upang tayo'y gawing anak ng Diyos? Pag tayo'y nabautismuhan. Bakit? Malinaw sa nilatag ko kanina, tayo'y itinuturing na mga anak ng Diyos pag tayo ay nabautismuhan. At ang sabi dito sa aklat ng Roma, sa halip ibinigay sa iyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. At meron pong bautismo sa Espiritu. Tayo'y magiging anak ng Diyos pag tayo'y nabautismuhan sa Espiritu at sa tubig. So pag nabinyagan ka, tatanggapin mo ang Spirit ni God. Malinaw Dito sa Gawa 2 verse 38, ang sabi rito sa Gawa, sumagot si Pedro, no? Si Pedro nagsasalita dito, no? Sabi, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So napakalinaw dito sa aklat ng Gawa 2 verse 38, no? Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at sundan ninyo ng
pagbibinyag, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo o ibibigay sa inyo ang Espiritu Santo. So kapag kayo ay nagpabautismo, doon bababa ang Espiritu Santo sa mga nabinyagan. Kaya malinaw, no, ikaw ay magpabinyag, ikaw ay magpabautismo upang ikay patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya po dyan sa mga born again na sekta na yan, na may edad-edad na pagbibinyag sa kanila, yung mga bata nila dyan, wala pong Spirit of God. Wala silang Espiritu Santo, yung mga sanggol ng sekta ng born again, wala silang Espiritu Santo. Bakit? Hindi mo sila nabinyagan eh. Ang sabi dito, ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo kapag kayo ay nabinyagan. Kung ang binyagan nila is 16 years old, sa tingin mo, 15, 14, 13, 12 pababa, walang Holy Spirit yan. Wala sa kanilang Spirit of the Lord. Kaya pag sila ay namatay, nang hindi sila nababautismo, saan sila pupunta? Wala silang Espiritu Santo. Di ba? Kasi tatanggapin mo daw ang Holy Spirit kapag ikaw ay nabinyagan. May edad ng binyag nila eh. So pag namatay sila nang hindi nabinyagan, saan sila ngayon pupunta? Wala yung Spirit ni Lord sa kanila. Wala ang Espiritu Santo, hindi bumaba. Paano bababa? Di naman nabinyagan. O saan sila mapupunta ngayon pag namatay sila nang hindi sila nabautismuhan? Hindi po ba? Malinaw ha? Matatanggap mo ang Holy Spirit pag ikaw ay nagpabautismo. Okay. So, sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay maboborn again sa pamamagitan ng tubig at espiritu at tayo ay ituturing bilang mga anak ng Diyos. So, kasi itong itong salitang born again na to, kung iisipin natin, kung lalagyan natin ng common sense, hindi ba si John the Baptist, siya ay nagkaroon ng baptism of water sa Jordan River? No? Nagkaroon siya nagbabautismo siya, ng mga Hudyo doon. Tapos, si Kristo ay nag-utos na magbautismo kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, ano ang gusto kong i-point sa inyo at paano ko siya i-connect sa born again? Yung mga nabautismuhan ni John the Baptist sa pamamagitan ng tubig ay kinakailangang magpabinyag ulit dahil tubig lang yun eh. Ang sabi ni Kristo, tubig at espiritu. Dapat mabautismuhan ka sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Kay John the Baptist kasi kulang, tubig lang. So lahat ng mga nabinyagan, nabautismuhan ni John the Baptist ay kailangang maborn again. Lagyan natin ng pagbibinyag sa espiritu. Kaya may born again. Pero tayong mga Katolikong Kristiyano na isinilang na directly, at bininyagan tayo sa simbahang Katolika, ang tawag sa atin born from above. Born from above tayo. Kasi pag sinabing again, may pag-uulit. Repeat. Born again, repeatedly born. Pinanganak ulit. Hindi tayo pinanganak ulit. Hindi tayo pinanganak muli. Tayo ay ipinanganak mula sa taas. Direct tayong nabinyagan. Dahil tayo ay direct na sanggol pa lang, niyakap na natin ang Christianity. So, walang again doon. Once lang tayo nabinyagan. Etong born again na ito, pumasok ang salitang ito dahil sa mga nabautismuhan ni John the Baptist sa pamamagitan ng tubig at nag-utos si Kristo na kailangan tayo mabautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu. They must be born again. May pag-uulit na bautismo. Yun ang born again. Kaya dyan sasaklaw yung mga Hudyo na naging Kristiyano at Hentil na naging Kristiyano. Dahil hindi naman po Kristiyano si John the Baptist. Kaya para maging Kristiyano, yung mga nabautismuhan ni John the Baptist, kailangan nilang maborn again. Yun po yun. Yun ang born again. Ayun ang ibig sabihin ni Kristo kay Nicodemo. Bakit? Dahil si Nicodemo ay nabautismuhan lamang sa ilalim ni John the Baptist. At para siya ay ma-be-born again, kailangan niya ring magpabautismo sa pamamagitan ng Spirit. Malinaw yan ha? Okay. Unang Pedro 3 verse 21. 1 Peter 3 verse 21 ang sabi, and this water symbolizes baptism that now saves you also,
not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. So Tagalogin natin, no, para mas madali ninyong maintindihan. Unang Pedro 3 verse 21. Ano ba ang sinasabi rito sa salitang Tagalog? Ang tubig ay larawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi naglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Bibigyan ko ng diin ang sinabi rito ni Pedro. No? Sabi, iniligtas kayo ng bautismo. So, yung mga hindi tumanggap ng bautismo, kunyari sa born again na sekta, sa Iglesia ni Cristo na sektang ito, sa MCG, ay may mga edad sila eh. 'Di ba kapag sila ay nagbibinyag? So, yung mga kabataan nila na hindi pa nababautismuhan, hindi sila naligtas. Pag sila namatay at hindi sila nabautismuhan. Bakit? Iniligtas kayo ng bautismo. Ang bautismo ay nagliligtas sa kaluluwa ng tao. Kaya kapag may namatay na bata sa kanila at hindi nabinyagan, hindi po sila ligtas. Walang kaligtasan yon. Bakit? Wala silang binyag. Diba? Yan ba yung gusto nyong aniban? Born again? Paano kung namatay ka na hindi ka nabinyagan? Ang magliligtas sa tao, bautismo. Di hindi ka ligtas. Asan ka ngayon? Nagsiswim-swim ka. No? Magsiswimming-swimming ka doon sa impyerno. Kasi nagliligtas sa tao ay ang bautismo. Paano kung namatay ka, maaga kang namatay, hindi ka nabinyagan, saan ka ngayon pupunta? O, di ba? Doon ka sa impyerno. Sino magliligtas sa'yo? Unang-una, wala kang espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay bumababa sa tao pag tayo nabinyagan. Pangalawa, naglilinis. No? Naglilinis sa ating espiritual. O, pangatlo, yan ay magliligtas sa iyong kaluluwa. Paano ka maliligtas? Hindi ka nabinyagan, maaga ka namatay. Dahil may edad ang binyag nila. O, saan ka ngayon? Pag namatay ka, doon ka sa impyerno, kita-kits kay ni Taning. No? Kaya napakalinaw po, no? Baptism, ang sabi sa unang Pedro, baptism that now save you also. Pagligtas ka, makikita mo ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo at hindi sa pamamagitan ng sekta ng born again. Sabi ni Pedro, no? Ang sabi dito, iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. 'Di ba? Sabi ni Pedro 'yan. At pag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng bautismo, saan ka mapupunta? Sa kaharian ng Diyos. Makikita mo mismo ang kingdom of God because you are saved. Ligtas ka. Through what? Through baptism. Kaya kahit sanggol ka at ikaw ay nabautismuhan, yes, makikita niya ang kingdom of God. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng bautismo, ikaw ay maliligtas at pag namatay ka na tumanggap ka ng bautismo at pag sinabing ligtas ka, you will see the kingdom of God. Maliligtas ka, may kaligtasan ka, tumanggap ka ng kaligtasan dahil ikaw ay nabautismuhan. Kaya kung magkakaroon tayo ng age, dapat alam, dapat ganito, dapat ganyan. Pag namatay sila nang hindi sila tumatanggap ng bautismo, good luck. Sino magliligtas sa kanila? Wala silang binyag. Ang sabi, ang bautismo, ito ay isang daan para sa kaligtasan. Sino magliligtas sa kanila? Wala silang bautismo. Diba? Ang bautismo, ang binyag, ito ay plano ng Diyos kahit basahin pa natin ang lumang tipan. Nakaplano na to. Plano to ng Diyos tong binyag na to. Tapos hindi nila yayakapin. Diyos ko day inday. Dito sa Ezekiel 36 verse 25 to 26, no? Dito ayon kay propeta Ezekiel, ang sabi niya, "Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong
mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. No? Kaya po tayong mga kapanalig kong Katoliko at ako si Sanrio, no, bilang isang tunay at lehitimong Katolikong Kristiyano, no? Kung meron pong magtatanong man sa atin, ikaw ba ay isang born again? Sabihin mo, yes. Yes. I was born again from water and spirit. Yes. Diba? Kasi bakit tayo magsasabi ng ikaw ba isang born again? I'm proud to say, yes, I am a born again. Dahil sa panahon ni Juan Bautista, yung mga nabautismuhan ni Juan Bautista na gustong pumasok, no, sa iglesia na tatag ni Kristo, sila ay na born again. Kaya tayong mga Katoliko ay may mga born again dito. And yes, sa panahon pa ni John the Baptist, no? Tayo ay isinilang muli bilang tunay at totoong anak ng Diyos. No? Kaya, sa totoo lang, hindi ko naman to dapat talaga ipapaksa eh. Ang gusto ko sanang ipaksa sa inyo yung bautismo, no, ng history ni Felix Manalo. Kaya lang, nakita ko tong mga protestante ito, nangangaral dyan pa sa harapan ng simbahan, na visit talaga ako, no? Kaya, lagi po nating tatandaan, no, pag sinabing born again, yan po ay binyag, hindi sekta yan. Yan ay isang proseso na ipinag-uutos ni Kristo sa ating mga Kristiyano na dapat nating gawin at tanggapin upang tayo'y tumanggap ng kaligtasan. Hindi po sinabi ni Kristo na ang binyag gawin mong sekta. Wala pong sinabi si Kristo na ang salitang born again ay gamitin mo bilang sekta, no. No, mali po yun, no? At ang pinaka-original na pinagmulan ng salitang born again ay born from above. Wala pong born again. Hindi po born again yan. Kung gagamit tayo ng original translations, ang nakasulat po doon ay born from above. Hindi po born again. No? Hindi ko alam kung bakit sila gumagawa-gawa ng mga kwentong barberong ganito. No? Bumase tayo sa totoo at lehitimo kung saan nag-uugat at pinagsisimulan ng salita, na kung saan ang Catholic Church ang nag-compile ng Bible, kaya wag silang mas marunong pa sa atin. No? Tayong mga ipinanganak na lehitimong Katolikong Kristiyano, tayo ay mga born from above. Kasi once lang tayo bininyagan. Pero meron din pong mga Katoliko na convert sa ilalim ng Iglesia Katolika na kailangan ulit magpabautismo. Sila yung tinatawag nating born again. At hindi po yan sekta. Yan po ay isang proseso na iniutos ng Panginoon sa ating mga Kristiyano para tayo ay tumanggap ng kaligtasan at para tayo ay ituring na mga anak ng Diyos. No? Kaya sana po naging malinaw sa inyo ang ating presentations ngayon patungkol sa born again. At sisikapin ko mamaya na i-live naman sa inyo ang patungkol sa kasaysayan o sa tema na paksa natin na patungkol sa binyag ni Felix Manalo, no? Maganda pag-usapan yung mga ganito para may twist. Okay, shoutout na po tayo. Shoutout po kay Kuya Bona Indoso, kay Kuya Roldon Hase Parsha, shoutout. Kay Kuya J. Bok Valenzuela, good morning po sa inyo. Kay Ate Maricel Villaluz, good morning po sa inyo. Kay Mami Helen Uyanguren, amen, amen. No, sa MBC NGL Smith, no, shout out po kay Kuya Biomer, shout out. Ano pa ba? Kay Kuya Ronato Tombok, no, shout out po sa inyo. Kay Kuya Roberto Alirama, shout out po. Kay Kuya Ruel Francia, shout out po sa inyo. At kay Kuya Jimmy Collado, shout out po sa inyo. Mali ang pangangaral mo, kapatid. Kuya Jimmy Collado, mali ang pangangaral sa mga taong protestante pag Katoliko ang naglalatag. Ganun naman po talaga ang nangyayari dyan, no? Nagiging mali
ang presentasyon ng isang Katoliko pagdating sa doktrina pag hindi ka Katoliko. Dahil kayong mga Protestante, Jimmy Collado, wala namang tama sa inyo. Dahil unang-una pa lang, yung Biblia na ginagamit ninyo ay hindi sa inyo, sa Catholic Church yan. Diyan pa lang, mali ka na. No? At lahat po ng magiging presentation ng mga iba't ibang Katoliko na dalubhasa sa Biblia para sa inyo, mali. Kasi hindi kayo Katoliko. Mali na nga yung gumamit kayo ng Biblia yang hindi naman talaga sa inyo. Mali na nga yung gamitin din ninyo ang kalendaryo ng Iglesia Katolika na hindi rin naman kayo gumawa. Kaya mas mali rin yung paratang ninyo na mali ang aral ng Iglesia Katolika. Dahil kung may mali sa ating dalawa, ikaw yon. Dahil sulpot lang kayo. Shoutout po kay Mami Lea Enaguas Lastimosa, kay Tatay Ernie Pere. Shoutout po sa inyong lahat. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang umaga po at mamaya kita-kits po tayo sa live presentations ko patungkol naman po kay Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914. Good morning! Bye-bye po!